Hindi matanggap ni Zoe ang sinapit ng kanyang kapatid sa kamay ng lalaking minahal nito. Ginawa ng kanyang kapatid ang lahat pero niloko lamang siya. Kaya naman gagawa ng paraan itong si Zoe para paghigantihan ang lalaking nagdurog sa puso ng kanyang kapatid. Kaya naman pumasok ito bilang sekretarya sa naturang lalaki para madali niyang magawa ang kanyang plano. Ngunit paano kung sa kanyang pagpapanggap ay siya pala ang magkagusto sa lalaki? Matutuloy pa kaya ang kanyang binabalak? Tunghayan natin ngayon ang kwento sa buhay ni Zoe kung paano niya mapagtagumpayan ang kanyang plano. Dalawang magkapatid lamang sina Zoe, siya ang bunso at si Natalie naman ang nakatandang kapatid. Bagamat magkaiba ang kanilang ama, pero tinanggap nila ang katotohanan na magkapatid silang dalawa. Mahal na mahal ni Zoe ang kanyang kapatid, kaya nga mula bata pa lamang sila noon hanggang lumaki na sila ay mas pinili niyang sumama sa kanyang ina dahil may ibang pamilya naman kasi ang kanyang ama. Pero kahit ganun pa man ay sinuportahan pa rin siya ng ama, lalo na pagdating sa pag-aaral. Samantalang dahil panganay itong si Natalie, gagawin niya pa rin ang lahat para sa kinabukasan ng pamilya. Anak, Natalie, baka nahirapan ka na. Pwede namang ako na ang bahala dito, lalo na sa pag-aaral ng kapatid mo. Ma'am, kapatid ko rin naman si Zoe. Kaya nga nagtatrabaho ako ng maayos para sa ating tatlo. Huwag kang mag-alala. Tinutulungan din naman ako ng boyfriend ko, ma'am. Natalie, anong ibig mong sabihin? May boyfriend ka na? Oo, mami. Pero hayaan mo, ipapakilala ko siya sa inyo kapag may pagkakataon. Huwag kayong mag-alala. Mabuting tao naman itong si Sean. At mahal na mahal niya ako. Sige na, ma'am. Aalis na ako. Naghihintay na siya sa akin sa labas. Nagtatrabaho itong si Natalie bilang isang sekretary sa kumpanya ng pinagmamay-ari ng pamilya ni Sean. Maganda ang dalaga, kaya naman marami ang nakagusto sa kanya. Pero hindi naman pinalampas ni Sean ang pagkakataon. Hindi niya hayaang makuha ng iba itong si Natalie, kaya naman gumawa siya ng paraan para mahulog ang loob ng dalaga sa kanya at linggid ito sa kaalaman ng pamilya. Natalie, pwede ba kita makausap sandali? Sir, tungkol saan naman po? Wala ka bang gagawin mamaya paglabas sa office? Sir Sean, wala naman po. Hey, kung ganun, pwede ba kitang yayain mamaya to have a dinner with me? Sir Sean, bakit naman po? Baka makita tayo ng mga kapwa-empleyado natin at baka ano pa ang kanilang sasabihin. Ano ngayon kung makita na tayo? Wala naman siguro magalit sa'yo kapag magkasama tayo, hindi ba? Wala naman po, sir, pero iniiwasan ko lang mga sasabihin ng ibang tao. Huwag kang magalala dahil wala ka naman dapat ikatakot eh. Sa mga oras na iyon, bagamat nagdalawang isip itong si Natalie pero nanaig pa rin ang gusto ni Sean. Ikaw ba naman, makakatanggi ka pa kaya lalo na at gwapo at siya na mismo ang iyong boss? Ano bang gusto mong kainin, Natalie? Umorder ka na. Ako nang bahala sa lahat. Kung ganon, Sir Sean, maraming salamat pero gusto ko talagang malaman kung bakit mo ito ginagawa sa akin. Alam mo, Natalie, ilang taon ka na ba sa trabahong ito? Halos maglilimang taon na po, Sir Sean. Matagal ka na pala, no? Sa kumpanyang ito. Bakit po, Sir? Alam mo, sa loob ng halos 5 taon, wala ka bang napansin sa akin, sa paligid mo? Wala naman, Mr. Sean, dahil trabaho lang talaga ang habol ko sa pamilya. Talaga bang hindi mo napapansin na maraming mga matahang nakatingin sa'yo dahil sa ganda mo? At isa na ako doon. Sir, anong ibig mong sabihin? Alam mo, gusto kita, Natalie. Pero hindi mo lang kasi napapansin kasi katulad ng sinabi mo, parati kang busy sa trabaho mo eh. Paano naman yung nararamdaman ko sa'yo? Gusto kita, Natalie. Mahal kita. Sana bigyan mo ako ng pagkataon para makilala mo ako ng lubos. Pero, Sir Sean, ano na lang sasabihin ng mga magulang mo na pumatol ka sa isang hamak na sekretarya lamang? Natalie, for the meantime,
Walang ibang makakaalam nito kundi tayong dalawa lang. Nagdaan ang mga araw. Hindi tumigil itong si Sean sa pagpapakita ng pagiging concern nito sa babae. Kaya naman bagamat para kay Natalie, isa itong bawal na relasyon. Wala na siyang nagawa kundi tuluyan ng pumatol at sagutin itong si Sean dahil may naramdaman siyang tibok sa puso nito. Ano na Natalie? May pag-asa ba ako sa'yo? Alam mo sir, matagal kong pinag-isipan ito pero kung ganito pala ang maramdaman mo, hindi mo pala kayang tanggihan. Oo, sinasagot na kita. Mahal na rin kita. Pero sana, huwag mo akong sasaktan na para bang isang panaginip lamang ito. Pangako, mamahalin kita. Sa tamang panahon, sasabihin ko sa kanilang lahat ang tungkol sa atin. Sana lang, matatanggap nila ako. Nagpatuloy ang lihim na pag-ibigan ni Sean at Natalie. Isang gabi noon dahil magkasintahan na silang dalawa, matapos ng trabaho ay isinama ni Sean ang nobya sa kanyang kondo para magkaroon sila ng oras sa isa't isa. Bakit tayo nandito, Sean? Kaninong unit naman ito? Alam mo Natalie, kapag naging tayo na, itong buong unit na to, magiging sayo na rin. Matagal ko itong pinag-ipunan bago ko ito nakuha. Tara na sa loob. Tingnan natin kung gaano kaganda. Panigurado magustuhan mo talaga ito. Naku, sobrang ganda nga dito, Sean. Para kang nasa itaas ng langit habang pinagmamasdan ang taas ng tanawin. Ilang saglit pa nakabukas na ang aircon sa unit kaya naman malamig sa loob. Alam mo Natalie, dito ako naman lagi kung gusto kong magpahinga. Gusto kong mag-isa. Pero ngayon, mas lalong naging masaya ko sa buhay ko dahil nandito ka na kasama ko ngayon. I love you Natalie. Mahal na mahal kita. Biglang niyakap ni Sean itong si Natalie at dandahang halikan ito sa liig ng dalaga. Gusto mang kumawala nito pero hindi niya kaya. Kaya naman nagkaroon ng pagkataon itong si Sean na halikan ang dalaga sa may labi hanggang inangat niya ito patungo sa kama. Wala na nga nagawa pa ang dalaga kahit malamig sa loob ng unit pero nag-init ang kanyang katawan dahil sa paghalik ni Sean sa kanya. Hanggang sa tuluyan na ngang naangkin ni Sean ang matagal nang iningatan ni Natalie. Dahil sa pangyayaring iyon, pareho silang nakatulog dahil sobrang pagod. Ilang oras ang nakalipas ay biglang nagising itong Sean dahil umiyak sa kanyang tabi itong si Natalie. Ay Natalie, bakit ka umiyak ha? Sean, hindi ko nakala na mangyayari ito sa akin. Alam mo bang, pangarap kong ibigay ang sarili ko sa lalaking magiging asawa ko. Natalie, hindi ba nangako ko sa iyo naman na pagdating ng tamang panahon, ipapakilala kita sa mga magulang ko and beside, hindi ka dapat mangamba dahil ako ang boss sa kumpanya mo. Kahit nga hindi ka na magtrabaho, dumito ka na lamang sa kondo ko, walang problema sa akin. Sean, hindi ko naman inaalala kung may trabaho ko o wala. Ang nais ko sana, pakasalan mo ko. Alam mo, mahalin kita, Sean. Ginawa ko rin yun para sa'yo. Kaya nga, from now on, dumito ka na lamang sa condo unit ko. Hindi pwede, Sean. Paano na lang ang mami ko at yung kapatid kong nag-aaral sa kolehiyo? Gusto ko lang sana, pagdating ng panahon, may lakas loob ka nang ipagtapat ito sa mga magulang mo. Don't worry babe, I will make it sure na makilala mo sila. Pwede na ba akong umuwi, Sean? Sa bahay na lang ako magpapahinga. Sige babe, ihatid na lang kita. Medyo gabi na kasi sa labas eh. Napayuko na lamang itong si Natalie bilang pagsang-ayon. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay nasa tapat na sila ng bahay ni Natalie. Dito na ako, Sean. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Good night Natalie. See you tomorrow. I love you. Sleep well. Matapos bumaba itong si Natalie ay agad namang pinandar ni Sean ang sasakyan. Bagamat parang nawala ang lakas ni Natalie dahil sa digmaang naganap, ay masaya pa rin ito dahil naramdaman niyang mahal talaga siya ng binata. Kumatok na ito sa may gate at pinabuksan naman ito ni Zoe. Ate, bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa namin hinihintay ni Mami. Pero, ayun, nakatulog na lang sa
hintay sa'yo. Ganun ba, Zoe? Pasensya na kayo. Nag-overtime kasi kami sa opisina. At hindi ko na nagawang tumawag sa inyo. Oo nga ate. Halatang ngang pagod na pagod ka sa trabaho mo. Hindi ko na lang ginising si Mami para makapagpahinga ka na rin. Matapos sinarado ni Zoe ang pinto ay nagtungo na rin ito sa kanyang kwarto. 12:00 na kasi ng gabi dumating ang kanyang ate Natalie. Samantalang habang nagumaneho naman ang sasakyan, etong si Sean, labis naman ang kanyang saya dahil agad niyang nakuha ang gusto nito sa babae. Inisip niyang mabilis palang paikutin nitong si Natalie at paniwalain sa kanyang mga pangako. Wala na. Sa wakas nakuha ko na siya. Kung sino man ang gustong maligaw sa kanya, wala na akong makialam doon. Ang malaga, ako ang unang nakaangkin sa kanya. Samantalang sobrang saya naman itong si Sean dahil sa wakas ay nakuha niya na ang gusto nito sa dalaga. Kaya naman, pagdating nito sa kanilang bahay ay laking gulat niya dahil naghintay pala dito ang kanyang mami. Oh ma'am, bakit hanggang ngayon ay gising pa rin kayo? Sean, hinihintay talaga kita makauwi dito sa bahay. Saan ka pa talaga galing? Ma'am, galing ako sa office at marami lang akong ginawa doon. Sean, huwag mo akong lukuhin ha. Tumawag ako sa office. Ang sabi, wala ka doon at lumabas ka at kasama mo ang sekretary mo. Anong ibig sabihin mo nun, Sean? Huwag mong sabihin pinatulan mo ang sekretary mo. No, ma'am. At sino naman nagsabi sa'yo niyan, ha? Sean, naghihintay lang si Micah sa'yo. Kaya, balikan mo siya. Huwag mong sabihing pagpalit mo si Micah na anak ng isang businessman, dyan lang sa isang babaeng malandi. Ma'am, wala kaming relasyon ng sekretarya ko. Nag-usap lang kami tungkol sa appointment ko. At kung tungkol naman kay Micah ang pag-usapan natin, ma'am, hindi ko siya mahal. Bakit ba kasi pinagpilitan mo siya sa akin? Sean, nakalimutan mo na ba? Kung hindi dahil sa kanilang pamilya, wala ka ngayon sa pwesto mo. Kaya whether you like it or not, magpakasal kayo ni Micah. Bahala kayo, ma'am. Pero hindi ako sang-ayon sa plano mo. Siya nga pala, ma'am, sige na. Kailangan ko ng pahinga. Marami pa akong trabaho bukas eh. Sean, hindi pa tayo tapos ha? Ma'am, marami namang panahon para mag-usap tayong dalawa. Nagtungo na nga ang lalaki sa kanyang kwarto. Kaya nga minsan, mas gusto pa niyang tumira sa kanyang kondo. Pero nag-isa lang kasi ang kanyang Mami Elizabeth, kaya naman sinamahan niya lamang ito. Samantalang kinabukasan naman ay maaga nagising itong si Natalie, bagamat masama ang kanyang pakiramdam pero kailangan niyang pumasok at bumangon para sa pamilya. Good morning, Ate Natalie. Kumain ka na. Sige, Joey. Salamat. Nasaan nga pala si Mami? Maaga siyang gumising. Alam mo namang sobrang sipag ng Mami natin sa kanyang maliit na negosyo. Ikaw, kumusta na ang pag-aaral mo? Nako ate, sa susunod na buwan, graduation na namin. Sa wakas, makapagpahinga ka na rin sa pagsuporta sa akin ate. Kailangan ko na rin maghanap ng trabaho para naman makabawi ako sa inyo ni Mami. Zoe, wala namang problema sa akin. Kung makabawi ka, ang mahalaga ay may trabaho ka para sa sarili mo. Basta ate Natalie, maraming salamat talaga sa lahat ng ginawa mo. Sa lahat ng mga sakripisyo mo sa amin ni Mami. Kaya nga, mahal na mahal ko kayo ni Mami Isabel. Nako, nambola ka pa. Oo siya, kumain na nga tayo. Matapos nilang kumain, ay naghanda ng bawat isa para sa kanilang pagpasok. Naunang umalis itong si Zoe patungo sa university. Kasunod naman, itong si Natalie at sumakay sa taxi. Pagdating ni Natalie sa office, agad naman itong binati ng ilang mga kapwa-empleyado. Lalo na ang mga kalakihang may gusto sa kanya. Grabe pare no? Kahit saan ang gulo tingnan. Maganda talaga itong si Natalie. Wala kapantay ang kanyang ganda kaysa kay Miss Micah. Jay, narinig ko ang sinasabi mo. Sino Micah? Mukhang hindi ko siya pamilyar ah. Wala yun Natalie. It is a lady na humaling kay Sean. So, ibig mong sabihin, merong girlfriend itong si Mr. Sean? Hindi pa naman totally girlfriend pero doon din naman tungo nito dahil napag-usapan na ito ng pamilya nila. Uy, Natalie, nakinig ka ba? Parang ang layo naman inisip mo dyan ngayon Oo naman Jay, sige na.
Papasok na ako sa office. Pagpasok ni Natalie sa office ng boss ay kasalukuyan nakaupo sa mesa ang lalaki. Good morning, Mr. Sean. O Natalie, mabuti naman at nandito ka na. Samahan mo ko mamaya ha. May meeting tayo kasama ng mga board of directors. Sige po, Mr. Sean. Pero may tatanong lang sana ako. Kung sino ba si Micah sa buhay mo? Ha? Micah? She's just the girl that mom really like for me. Pero hindi ko siya gusto dahil yung babaeng nandito ngayon sa harapan ko, siya ang gusto ko. Sana lang, Sean, ha? Sana panindigan mo yung mga sinasabi mo. Babes, don't worry. Matutupad ko ang gusto kong mangyari. Lumipas ng ilang araw, lihim pa ring lumalabas sina Sean at Natalie at hindi may iwasang may mangyari muli sa kanilang dalawa. Hanggang sa sumapit na nga ang ikatatlong linggo ay hindi may paliwanag ni Natalie ang kanyang nararamdaman na para bang mabigat ang kanyang katawan at lagi itong naduduwal. Hindi niya malaman kung ano ang dahilan kung bakit ito nangyari. Kaya naman para makasigurado sa kanyang nararamdaman ay nagtungo ito sa ospital para magpakonsulta sa doktor. At laking gulat niya sa sinabi ng doktor dahil 3 linggo na pala itong hindi dinadatnan. Miss Natalie, congrats dahil you got pregnant. Ha? Ano, Doc? Buntis ako? Oo, kaya from now on ay kailangan mong magdandahan sa mga gawain or pwede namang mag-leave ka muna sa trabaho mo dahil masilan ang pagbubuntis mo at kailangan mong mag-ingat. Pero, Doc, kailangan ko magtrabaho para sa pamilya ko. Okay, Miss Natalie. Pwede naman siguro pero kailangan hindi ka ma-stress. Bumalik ka dito next month ha for another check-up, okay? Maraming salamat talaga, Doc. Hindi malaman ni Natalie kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. O ito ba ay dapat niya ikasaya? Hindi niya inasahan na ganito ang mangyayari. O Natalie, bakit late ka? Anong oras na? Hindi ka man lang nagsabi sa akin. Pasensya ka na talaga, Mr. Sean. Masama kasi ang pakiramdam ko nitong umaga. Kaya nagtungo agad ako sa ospital para magpa-check up. Ganun ba? Anong balita? Alam mo, magiging daddy ka na. Pwede ba, Natalie? Hindi ba nagbiro yan, ha? Sean, hindi ako nagbibiro. Magiging daddy ka na talaga. Pero Natalie, talaga bang aking batang yan? Baka naman gusto mo lang ipaako sa akin dahil may pera ako sa buhay ko ngayon. Sean, ano ba yung pinagsasabi mo? Narinig mo ba ang sinasabi mo? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ito mabubuo. Akala ko ba papakasalan mo ako? Tapos ngayong nakuha mo na ang gusto mo, ibabasura mo na lang ako? Alam mo ba, ikaw lang naman ang lalaking minahal ko. Hindi naman sa ganun. Alam mo, may mga plano pa ako sa buhay ko at kailangan walang sagabal. Ano? So sagabal pala ako sa buhay mo? Alam mo, inikala ko talaga noong una, mabuti kang tao. Pero nagkamali pala ako. Katulad ka din pala ng iba, manloloko. Pwede ba, Natalie? Huwag mong kalimutan na boss mo pa rin ako ha. At pwede kitang tanggalin anumang oras. Alam mo, para walang gulo na, narito ang 1 million. Siguro sapat na yan para sa pamuhay yung dalawa. At tumahimik ka na at huwag mo na akong guluhin ang buhay ko. Walang hiya ka, Sean. Pinaasa mo lang ako. Pwede ba, Natalie? Practical na tayo ngayon. Gusto dahil sa pera ko. Ang mas mabuti pa, tanggapin mo na lamang ito, 1 million, para manahimik ka na. Sean, hindi ako mukhang pera. Totoo ang pamamahal ko sa'yo. Pero kung sa tingin mo, biro lang lahat ng ito, at pera lang habol ko, pues, nagkakamali ka. Sige na, aalis na ako sa kumpanyang ito. Pero, ito ang tatandaan mo, Sean. Pagsisihan mo ang lahat ng ginagawa mo sa akin. Right now, Natalie, get out of my office. Oh, ito nga pala, ang huli mong sahod. 20k yan. Matapos ng kanilang pag-uusap ay kinuha ni Natalie ang pera na inilagay sa mesa ni Sean at umalis na rin ito papuntang bahay. Ngunit masama ang kanyang loob. Oh, saan ka pupunta, Natalie? Bakit umiyak ka? Ano nangyari? Wala to, Jay. Personal problem ko to. Teka lang. Bakit dala mo yung mga gamit mo sa office? Nagre-resign na ako, Jay. At wala nang dahilan na para
muli pa akong bumalik sa lugar na ito. Baka naman, pwede pang pag-usapan natin to. Sayang, matagal ka na rin sa kumpanyang ito, hindi ba? Kakusapin ko ang management. Salamat Jay sa concern mo pero nakapagdesisyon na ako. Paano? Mag-ingat kayo dito Jay. Sorry kung hindi kita pinapansin dati ah. Alam ko namang may gusto ka sa akin pero hindi man lang kita nabigyan ng pagkakataon. Ano ka ba? Hindi ko naman ipagpilitan sarili ko sa'yo. Lalo na kung wala namang nararamdaman ka sa akin, di ba? Kung ganun, mag-ingat ka Natalie. Sana hindi pa ito ang huling beses na magkita tayo. Tuluyan na ngang umalis itong si Natalie. Samantalang labis naman ang pagtataka nitong si Jay kung bakit biglaan ang pag-alis ng dalaga. Samantalang wala naman itong naging kaaway sa loob ng office. Kailangan niyang malaman ang lahat kung may kinalaman ba sa kanya itong si Sean dahil kung mapatunayan ito ay hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin sa lalaking ito. Oh, anak, Nathalie, bakit ang aga mo namang yata nakauwi ngayon? Wala ka na bang ginagawa sa office? Wala na po, Nay. Ikaw, bakit wala po kayo ngayon sa negosyo nyo? Galing ako kanina pero medyo masama kasi ang pakiramdam ko kaya iniwan ko muna ang mga empleyado doon. Pero mamaya, babalik din naman ako. Siya nga pala bukas anak. Graduation na pala ni Zoe. Makakadalo ka ba sa kanya? Ma'am, sorry kung nagpabaya ako. Anak, ano ibig mo sabihin? Hindi ka naman nagkulang sa amin ng kapatid mo. Ma'am, naging mahina ako. Nagkamali ako sa aking desisyon. Nathalie, kung may problema ka, sabihin mo sa amin. Huwag mong ilihim iyan. Baka naman makatulong kami sa iyo anak. Alam mo, lahat tayo dito ay nagtutulungan, di ba? Ma'am, paano kung niloko ka ng lalaking minahal mo? Ano bang dapat mong gawin? Huwag mo sabihin niloko ka ng lalaking minahal mo? Na si Sean? Hindi lang niloko, ma'am. Hindi pa niya ako matanggap na magkabibi na kami. Sorry talaga, ma'am. Kung naging mahina ako. Oo, ma'am. Magka-baby na kami ni Sean pero ma'am, hindi niya matanggap ang magiging baby namin. Hindi yan pwede, Nathalie. Kailangan niyang panagutan ang pangyayaring iyon. Yun na sana, mami, pero nagmamatigas itong si Sean. Gusto niya lang na bayaran ako ng 1,000,000. Pero hindi ko ito tinanggap dahil hindi naman ako mukhang pera katulad ng iba. Kung hindi niya matanggap ang bata, ako ang magpapalaki sa kanya at kailanman hindi ko siya ituri na ama nitong bata na dinadala ko. Paano yan anak? Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Huwag kang mag-alala. Dahil narito naman kami ni Zoe, handang sumusuporta sa inyong dalawa. Maraming salamat talaga, ma'am. Kinapunan ay nakauwi na rin itong si Zoe. Oh, ate! Ang aga mo naman yata nakauwi ngayon ah. Wala na, Zoe. Nag-resign na ako sa trabaho. Ano? Oo, nag-resign na ako. Hindi kasi kami nagkasundo ng boss ko eh. Ganun ba ate? Hayaan mo. Ako naman na ang babawi sa inyo ni Mami. Alam mo na siguro bukas na graduation na namin. Oo, Zoe. At proud ako sa'yo. Salamat ate. Pero alam mo, pakiramdam ko meron ka pang gustong sabihin sa akin. Ay, oo, meron nga Zoe. Kaya ang payo ko sa'yo, huwag kang masyadong magtiwala sa ibang tao. Lalo na sa pagdating sa mga lalaki. Ate, ano ba talaga nangyari sa'yo? Alam mo Zoe, ang totoo, nagkaroon kami ng relasyon ng boss ko. May nangyari sa amin. Pero nung nalaman niyang nagbunga iyon, hindi niya ito matanggap. Pero alam ko namang sa lahat ng ito, pagsubok lamang ito. Ano ate? Nagkarelasyon kayo ng boss mo? Tapos
Hindi niya inako ang responsibilidad? Ate, hindi yan pwede. Zoe, ayaw ko na ng gulo. Mas maigi na ito. At higit sa lahat, hindi niya makilala ang anak ko. Ate, igaganti kita. Pagbabayaran ng lalaking iyon ang ginawang pangluloko sa iyo. Ano bang pangalan ng boss mo? Sean Blake. Isang maperang tao. Kaya niyang gawin ang lahat dahil sa pera. Pero, pakiusap Zoe, huwag ka na maghiganti pa. Ayoko na ng gulo. Kung hindi niya kami kayang tanggapin, pues, hindi ko na siya ituring bilang ama ng anak ko. Kinabukasan ay naganap na nga ang graduation ni Zoe. Alam niyang sa pagtatapos na ito ay magsisimula pa lamang ang totoong realidad ng buhay. Kaya kailangan niyang makahanap agad ng trabaho. Samantalang tumawag naman ang lolo ni Jay mula sa ibang bansa. Kinumusta nito ang estado ng kumpanya na ibinilin sa kanyang kapatid. Lo, hindi ko alam kung matutuwa kayo dito. Mukhang hindi siya seryoso sa pagdating sa trabaho. Sa negosyo natin. Hayaan mo Jay, may tamang oras para sa'yo. For the meantime, kung kailangan niya ng tulong ay tulungan mo. Sige po Lo, wala pong problema sa akin yun. O sige na Jay, ibababa ko na ang tawag na ito. Pagdating kay Sean, nalaman niyang umalis ang kanyang sekretarya dahil may ginawa itong hindi maganda. Hindi ito unang beses na nangyari. Marami ng beses na pinaglaruan ang mga babae. Kaya ngayon, maghanap na naman ito ng bagong magiging sekretary. Makalipas lamang ng ilang araw ay maagang pumasok itong si Jay. Napansin niyang may isang babae na mukhang mag-apply pa lamang ito sa trabaho dahil hindi niya ito pamilyar. Miss, mag-apply ka ba dito? Opo sir, mag-apply sana ako bilang secretary. Ha? Alam mo miss, pwede kitang tulungan makapasok dito pero hindi sa pagiging isang sekretary. Honestly, masyadong babaero si Mr. Sean, yung boss dito. At alam mo bang marami ng mga sekretary nito ang umalis dahil sa pagiging babaero niya? Tutulungan kita. Kilala ko naman ang HR dito eh. Sayang, maganda ka pa naman. Huwag mo sayangin ang buhay mo sa pagiging sekretary. Sir, itatanong ko lang kung may kilala kayong Nathalie White. Siya kasi ang nagsabi sa akin na nag-hire dito ng secretary. Oo naman. Sayang nga at napunta ito sa maling tao. Si Mr. Sean ang may kasalanan nito eh kung bakit siya umalis. Anyway, ano nga pala ang pangalan mo? Ako nga pala si Zoe Morris, sir. Nice to meet you Zoe. I'm G. Smith. Ano, pwede kitang tulungan makapasok bilang assistant ko? Naku, ganun ba Mr. Smith? Kung okay lang po sa inyo, walang problema. Sige, pumunta ka mamaya sa room 3 at hanapin mo ang HR. Sabihin mo nag-apply ka bilang assistant ni J. Smith. Sige sir, masusunod po. Okay Miss Zoe Morris, hindi kita doon sa office ko. At huwag kang mag-alala dahil marami naman kayong mga babae doon and we are one as a team. So paano? Mauna akong pumasok doon, hintayin mo lang ang HR at make it sure na makapasok ka na talaga doon. Naunang pumasok itong si Jay habang hinintay naman ni Zoe ang pagdating ng HR para sa kanyang interview. Samantalang mula noong umalis sa trabaho, itong si Natalie ay nakapag-desisyon itong manatili na lamang muna sa bahay dahil ang sabi ng doktor ay sensitibo nga ang kanyang pagdadalawang tao at kailangan niyang mag-ingat. Wala namang problema pagdating sa kanyang ina dahil tapos naman din sa pag-aaral itong si Zoe. Magandang umaga po ma'am. Ako nga pala si Zoe Morris. Pinapapunta po ako dito ni Mr. Zay para mag-apply ng trabaho bilang isang assistant niya. Okay miss, akin ang resume mo. So, ikaw nga pala si Zoe Morris. Ayaw mo bang maging secretary? Mas malaki ang sweldo kumpara sa pagiging assistant mo kay Mr. Zay. 30,000 per month bilang isang secretary. Ganun po ba ma'am? Pero sinabi sa akin ni Mr. J na sa team niya ako papasukin. Alam mo Zoe, ako ang HR dito at ako ang dapat magdesisyon kung saan ka pwede ilagay. Pero for the meantime, sige,
pumasok ka muna bilang asistente Mr. J. So congrats! Pwede ka na magsimula ngayon sa trabaho mo. Naku, maraming salamat talaga ma'am. Pero remember, Miss Morris, oras na kailangan ka talaga namin bilang sekretary at walang ibang mag-apply. Ikaw ang kukunin ko. Sige na, kakapunta ka na sa team ni Mr. J. Smith. Maraming salamat po ulit ma'am. Matapos niyang ma-interview ay agad itong lumabas mula sa office ng HR at nagtungo na sa office ni Jay. Pero habang naglalakad pa lamang ito sa may hallway ay nakasalubong niya itong si Sean na tila nagulat nang makita siya. Excuse me? Parang ngayon lang kita nakita dito ah. Nag-apply ka ba? Opo sir, galing po ako sa HR department at pinapapunta po ako sa office ni Mr. J. Ano? Sa kanya? Opo sir. Ay, sige na. Pumunta ka na doon. Pupunta ko ang HR. Habang naglalakad itong si Zoe ay napansin niyang panay tingin sa kanya itong si Sean. Kaya naman mabilis siyang naglakad patungo sa office ni Jay. Good morning po sir. Nakausap ko na po ang HR at pinapapunta niya po ako dito. Mabuti naman kung ganun. Pero wala bang in-offer sa iyo ang HR? Meron po sir. Inoffer niya sa akin yung pagiging secretary sa mas malaking sweldo. Ano naman ang sinagot mo? Ang sabi ko, sa team na lang ako ni Mr. J. Pero mukhang hindi maganda ang kanyang reaksyon. Mabuti naman at mas pinili mo ako dito dahil kung nasilaw ka man sa malaking sweldo, paniguradong masisira ang buhay mo. Katulad ni Natalie White. Bigla na lamang itong umalis nang walang paalam at hindi alam kung anong dahilan. Okay guys, makinig kayong lahat. Ito nga pala si Zoe Morris, ang bago nating kasama sa team. Hello Zoe, welcome sa team namin. I'm Jessie. JC, for the meantime, ikaw munang bahala kay Zoe ha. Ituro mo sa kanya ang dapat niyang gawin, okay? Yes sir, wala pong problema. Sige, back to your work at may kailangan pa akong gawin. Naku, Zoe, mabuti na lang at kami ang pinili mo. Siguradong mag-i-enjoy ka kasama ng team namin. Isa pa, napakabait ni Mr. Zay. Halos lahat kami dito ay matagal na sa kanya at ni isa ay wala pang umalis. Di katulad ng ibang team. Naku, marami ng empleyado ang nag-resign. Ewan ko ba kung bakit? Naku, edi maswerte ako kasi kayo ang magiging kasama ko sa trabaho. Samantalang nagtungo naman itong si Sean sa HR department para kausapin ng HR tungkol sa magandang babae na nakasalubong nito sa may hallway. Eunice, bakit ka pumayag na ilagay sa team ni Jay yung magandang babae? Hindi siya nabagay doon. Alam mo namang mas kailangan ko ng sekretary, hindi ba ngayon? Lalo na at maraming appointment na kailangan kong daluhan. Mr. Sean, matagal lang nangailangan si Jay ng assistant at si Zoe ang nilagay ko doon. So, Zoe pala ang kanyang pangalan. Makinig ka sa akin HR, Eunice. Gawin mo ng paraan to para maging sekretary ko ang babaeng yun. Kung ayaw mo matanggal ka sa pwesto mo. Mr. Sean, binabalance ko lang ang sitwasyon. Matagal lang nag-request itong si Jay at ngayon lang dumating. Isa pa, hindi naman ikaw ang nagpapasok sa pwesto ko, kundi ang lolo mo. Pwede ba, Eunice? Huwag ka nang sumugot sa akin dahil isang tawag ko lang kay lolo, paniguradong bye-bye ka na. Huwag kang mag-alala Mr. Sean. Meron na rin tayong mga aplikante para sa gusto mong posisyon. Siguraduhin mo lamang, Eunice ha, na magustuhan ko yung ibibigay mo sa akin. Napayo ko na lamang itong si HR pero kahit anong sabihin ni Sean sa kanya ay wala siyang dapat ikatakot dahil si Mr. Richard Blake ang naglagay sa kanya sa pwestong iyon. Samantalang habang nasa loob ng kanyang opisina itong si Sean ay hindi siya mapalagay. Gusto nitong yung babae kanina na kanyang nakita ang siyang maging kanyang sekretarya pero mukhang tutol dito ang HR. Jessie, kumusta na ang status ni Zoe dyan? Ayos naman po Mr. J. Alam na ni Zoe ang ilan sa mga dapat niyang gawin. Mabilis na siyang matuto. Kung ganun, dahil dyan bibili mo na ako ng snack sa kantin para sa ating lahat.
Naku, Sir Jay, magutos ka na lang ng iba. Okay lang sa akin yun. Kaya ko naman to eh. Umalis na itong si Jay patungo sa kantin para bumili ng snack. 8 kasi ang mga empleyado na hawak ni Jay sa kanyang team. Kaya naman, kaya niya itong panghawakan. JC, ganun ba talaga si Mr. Zay? Masyadong lapitan sa mga empleyado. Mabuti at hindi kayo nailang sa kanya. Naku, Zoe, alam mo bang sa lahat ng mga nasa mataas na posisyon, siya ang gusto namin dahil sobrang bait niya sa mga empleyado, lalo na sa kanyang team. At higit sa lahat, meron tayong free rides pauwi ng bahay. Ganon siya kamabuting tao. Naku, hindi naman kaya naabuso ang kanyang kabaitan? Hindi naman, Zoe. Siya naman kasi ang nag-offer sa amin para daw maganda ang relasyon sa pagitan ng mga empleyado. Samantalang nasa loob na ng kantin itong si Jay para bumili ng pagkain, ngunit hindi niya inasahan na roon pala itong si Sean. Jay, halika nga dito. Mag-uusap muna tayo. Bakit, Sean? Anong pag-uusapan natin? Kumusta na ang team mo? Balita ko, may bagong pinasok si Eunice sa grupo mo ah. Hindi ko alam kung bakit mo pinagkatiwala sa empleyado mong lahat. Sean, hindi mo na problema yun eh. Ganun talagang paraan ko para mas malapit sa team ko. Ikaw, kumusta na ang team nyo? Balita ko, umalis na naman ang sekretary mo ah. Alam mo Jay, yung mga taong hindi deserve ang posisyon dapat tinatanggal sa pwesto at madali lang silang palitan. Hindi ka ba naawa sa kanila ha, Sean? Paano na lang ang kanilang pamilya? Hindi ko nakasalanan yun. Siya nga pala, nakita ko kanina ang bago mong empleyado, baka pwede kong maarbor para maging sekretary ko. Ano ka ba, Sean? Nagpapatawa ka ba? Ayusin mo kasi ang pamalakad mo sa mga taong hawak mo. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Para ano? Sirain mo kanyang buhay? Kung gusto mo, magtungo ka kay HR, magpahanap ka ng bago mong magiging sekretary. Sumusobra ka na, Jay. Huwag mo sanang kalimutan na sapid ka lang dito sa pamilya. At kung hindi dahil kay Lolo, wala ka ngayon sa pwesto mo. Bakit, Sean? Ikaw lang ba ang apo dito, ha? Umayos ka, Jay. Matagal na ako natitimpi sa'yo. Baka gusto mong bumalik sa dati mong buhay na isang kahig-isang tuka. Sean, kaya nga ginagawa ko ang lahat sa trabahong ito para hindi ko na maranasan pa ang ganung mga bagay. Pero ikaw, hindi mo pa nasubukan ang ganung mga klaseng pamumuhay. Paano kaya kung ikaw naman ang humarap sa ganung sitwasyon? Makakaya mo kaya? Ako? No way! Hindi mangyayari yun. Ako ang pinagtiwalaan Lolo dito sa negosyo, kaya kaya kong gawin ang lahat, lalo na sa'yo dahil sampid ka lang dito. Hindi na tinapos pa ni Jay ang kanilang pag-uusap. Matapos bumili ng pagkain ay uli na itong bumalik sa office. Okay guys, mag-coffee break muna tayo. At kapag magtapos tayo mag-coffee break, meron tayong pag-uusapan saglit. Zoe, ikaw na bahala dito ha. Magbigay sa mga pagkain. Sige po, Sir Jay. Matapos ng ilang minuto ng coffee break ay nagpulong-pulong na nga ang buong team. Alam nyo, natutuwa ako dahil sa lahat ng team dito sa kumpanya, tayo pa rin ang nanguna sa lahat ng ratings. Padating din sa customer service feedback. Siyempre naman, Sir Jay. Kayo ang team leader namin. Kayo ang head sa team namin. Anyway, gusto ko lang iparemind sa inyong lahat. Hindi ko alam kung ano ang mangyari sa akin. Maraming nainggit sa akin at gusto nila akong mapaalis sa kumpanyang ito. Kabilang na itong si Sean Blake. Kahit ganun pa man, gawin niyo ang lahat para sa kumpanyang ito. Maliwanag ba? Hay naku, sir. Masyadong talagang mapapil si Mr. Sean. Sana ikaw na lang ang naging boss nitong buong management. Masaya na sana itong si Zoe dahil napunta ito sa mababait na kasamahan, pero ganito pa ang magiging bunga. Dumating ng hapon kaya naman ay nagsiuwian na silang lahat. Kumusta ang trabaho mo, Zoe? Ayos naman, Mami. Nasaan pala si ate Nathalie, Ma'am? Hayon, nagtungo sa ospital para magpa-check up, pero baka pauwi na rin yun. Zoe, sino ba yung naghatid sa'yo kanina? Mukhang mayaman ang lalaking iyon ha. Yun ma'am, siya po yung team leader namin sa kumpanya na pinapasukan ko. Lahat kasi ng mga kasama sa team ay inihatid niya sa tuwing uwian na. Ganun ba anak? Mukhang ngayon lang ako naka-encounter ng ganyan.
Pero anak, mag-ingat ka pa rin ha. Huwag kang komportable, maging alerto ka. Alam mo naman ang nangyari sa ate mo. Oo naman ma'am, natatandaan ko yun. Paano ma'am, mauna na ako matulog. Kumain na kasi kami kanina bago kami nahati ni Sir Jay. Sige Zoe, hihintayin ko lang kapatid mo. Samantalang habang pauwi na rin itong si Jay mula sa paghatid kay Zoe, ay napansin niya ang isang babae na tila pamilyar sa kanya, kaya naman ay hinintuan niya ito. Hi, Natalie? Ikaw nga. Saan ka papunta ngayon? Medyo gabi na. Ay, ikaw pala yan Sir Jay? Paano ka napunta dito sa lugar namin? Meron lang akong hinatid na bagong empleyado na malapit din dito. Kasama ko sa team. Ikaw, saan papunta mo? Pauwi na ako ngayon. Galing ka ba sa bago mong trabaho? Wala pa akong trabaho. May pinupuntahan lang ako kanina. Tara, kung okay lamang sa'yo ay ihatid na kita. Naku Sir Jay, huwag na. Maghihintay na lang ako ng masasakyan. Baka naabala pa lang kita eh. Ano ka ba? Hindi ka naman nakabala sa akin eh. Para namang hindi tayo magkasama dati sa kumpanya. Sige na nga, ang kulit mo pa rin ano. Ano ka ba? Ganito lang naman talaga ako, di ba, sa mga taong malapit sa akin. Pero yun nga lang, hindi mo ako sinagot. Hoy, excuse me Sir Jay ha. Hindi ka naman kasi nanligaw sa akin noon. Oo, napansin kong lagi kang nakatingin sa akin pero alam ko ba ang totoo mong nararamdaman? Pero naniniwala naman ako na magkakatagpo ka ng babae na totoong magmamahal sa'yo. Nako, sana nga lang Natalie. Sana nga. Oh, nandito na pala tayo sa bahay namin. Sandali lang Natalie. Ito kasi yung bahay ng bago naming empleyado na si Zoe Mores. Kilala mo ba siya? Ano? Si Zoe? Nag-apply sa kumpanya niyo? Oo naman. Sa katunayan nga, under siya ng team ko ngayon eh. Bakit? Kapatid ko si Zoe. What? Kapatid mo si Zoe pero bakit? Magkaiba ang iyong apelyido. Anak siya ng ma'am sa ibang lalaki pero tinanggap ko siya sa bahay at pinapaaral ko. Oh, ganun ba? Oo Sir Jay, pakiusap, please. Hindi ko naman mapilit ang kapatid na maghanap ng ibang kumpanya pero sana manatili siya sa team mo. Huwag mo siyang hayaang mapunta sa iba. Mapunta kay Sean? Hayaan mo Natalie, ako ang bahala sa kapatid mo. Alam mo namang kaugalian kong ihatid pa uwi ang mga empleyado ko para safe sila sa trabaho. Ikaw lang kasi yung nasilaw sa 30,000 na sahod bilang isang sekretary. Hayan ka na naman Sir Jay. Syempre, may pinapaaral ako. Kaya tinanggap ko na. Natalie, yung totoo lang, ano bang naging dahilan kung bakit ka biglang nag-resign sa kumpanya? Naku Sir Jay, buntis ako at sisyon ng ama. Hindi ko yung gusto mangyari pero ang mas masakit nito, hindi niya matanggap ang nangyari sa amin. At higit sa lahat, ayaw niyang akuin ang responsibilidad sa bata. Kaya na pagpasyahan ko na lang na mag-resign sa trabaho. Grabe. Talaga yung si Shona no? Sumusobra na siya. Naku Sir Jay, wala ka namang magagawa. Lalo na kung empleyado lang tayo. At siya ang may kapangyarihan makapagdesisyon. Kaya nag-alala ako sa kapatid ko. Paano kung siya naman ang mabiktima ng lalaking iyon? Huwag naman sana. Huwag kang magalala Natalie. Ako ang magpaprotekta sa kapatid mo. Sige na Sir Jay. Dito na ako. Salamat sa paghatid mo sa akin. Ano kaya ang gagawin ni Jay nang malaman nito ang totoong dahilan ni Natalie kung bakit siya nag-resign sa kumpanya? Ipagtapat na rin kaya ni Jay na si Sean ay kanyang kapatid. Maraming salamat Jay sa paghatid mo sa akin. Walang problema Natalie, ikaw pa. Sige na. Papasok na ako sa loob. At saka mag-ingat ka sa pag-alis mo. Umalis na rin itong si Jay at labis ang kanyang galit kay Sean sa ginawa nito kay Natalie. Magandang gabi ma'am. Natalie, mabuti naman at nakauwi ka na. Tara na sa loob, kumain na tayo. Dumating na ba si Zoe ma'am? Oo, pero natulog na ito. Napagod yata sa kanyang trabaho. Pero mabait yung boss niya dahil hinatid siya dito.
Ma'am, yung kumpanya ko dati at yung pinapasukan ni Zoe ay iisa. Ewan ko ba, gusto ko siyang pahintuin sa trabaho. Nako, Nathalie, wag na. Sayang naman yung opportunity. I-remind na lang natin na dapat siyang mag-ingat palagi. Kinabukasan maaga muling nagising at pumasok itong si Jay para muling kausapin itong si Sean tungkol sa kanyang responsibilidad sa babaeng nakita niya kagabi. Ngunit laking gulat nito dahil sa entrance pa lamang ng gusali ay hindi na ito pinapasok pa ng mga gwardya. Naku Sir Jay, pasensya na po kayo pero ang bilin sa amin ni Boss Sean na hindi kayo pwedeng pumasok dito sa loob ng kumpanya. Ano? Kuya? Alam mo ba ang ginagawa mo sa akin? Pasensya ka na talaga sir. Sinusunod lang namin ang utos ng itaas. Pero ang totoo, mas gusto pa namin na ikaw ang maging boss dito kaysa sa kanya. Pero paano naman yung pamilya namin kung hindi kami susunod sa kanya? Kung okay lang po sa inyo sir, dito lang po siya hantayin at mag-usap kayo sa entrance. Sige Kuya Guard, alam ko naman na sinusunod lamang ang kanyang utos sa lalaking yun. Salamat sir sa pag-unawa niyo sa amin. Ilang minuto pang nakalipas ay nagsidatingan na nga ang mga empleyado at nakapasok na sila sa loob samantalang siya ay naghintay pa rin sa pagdating ni Sean. Good morning, Sir Jay. Bakit nandito pa kayo sa entrance? JC, Zoe, mauna na kayong pumasok sa loob at meron akong hinihintay dito. Sige po, Sir Jay. JC, bakit sa labas naghintay si Sir Jay? Pwede namang maghintay siya sa office, hindi ba? Ewan ko nga, Zoe. Mukhang may kakaiba sa araw na ito Ay naku, huwag naman sana. Maya-maya pa dumating na ang sasakyan nitong si Sean at bumaba na ito. O Jay, bakit hindi ka pumasok sa loob? Sino bang hinintay mo dito? Sean, nagmamangan-mangan ka pa sa akin Pinag-utos mo sa mga gwardya na huwag akong papasukin sa loob. Oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo kahapon na you're fired, Jay. Hindi na kita kailangan pa sa kumpanyang ito. Ano? Kumpanya mo? Naibang ka na ba Pinagkatiwala lang sa'yo ni Lolo ang posisyon. Bakit, Jay? Sino bang magmamana nito? Kundi ako lang naman din, di ba? Masyado ka kasing against sa mga pinamalakad ko dito. Kaya mula sa araw na ito, hindi ka na pwedeng pumasok sa loob. Bumalik ka na kung saan lungga ka man galing. Maliwanag ba? Kuya, huwag na huwag mo siyang papasukin dito sa loob. Kung hindi, matulad kayo sa kanya. Umalis ka na, Jay. You're not employed here right now. Grabe na talaga ang kasamaan mo, Sean. Hindi ka narapat yan sa posisyon na yan. Marami kang inabuso mga babae, lalo na si Natalie. Bakit, Jay? Nagsumbong ba sa'yo si Natalie? Kung ganun, magsama kayong dalawa na parehong talunan. Pagsisihan mo itong ginawa mo sa akin, Sean. Kung gaano ka man kataas ngayon, ganoon din kataas ang iyong pagbagsak. Tuloy na ngang pumasok sa loob itong si Sean samantalang bumalik na lang sa loob ng kanyang kotse itong si Jay. Ilang saglit pa, nag-usap naman sa loob ng opisina itong sina Jessie at Zoe kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin si Mr. J. Ngunit bumukas ang pinto kaya naman natigilan silang lahat dahil si Mr. Sean ang pumasok dito. Zoe Morris, pumunta ngayon sa office ko at kayo mga naiwan dito, ipagpatuloy yung trabaho niyo dito. Maliwanag ba? Pero sir, utos po ni Sir Jay na dumito lang si Zoe sa team namin. Hoy, ikaw, kung sino ka man, wala kang pakialam sa akin kung anong gagawin ko. Empleyado lang kita dito at ako ang boss. Kung hinintay mo si Jay dito, Wes, hindi niyo siya makikita dahil tinanggal ko na siya. Kayo mo lang sa araw na ito, gusto niyo bang magtrabaho dito Gawin niyo ang lahat para sa pamilya niyo. Kung hindi, matanggal din kayo. Zoe, sumunod ka sa akin sa office ngayon na. Lumabas agad itong si Sean. Paano to? Jessie, sino ba susundin natin? Teka lang Zoe Tatawagan ko lang si Sir Jay. Hello? Jessie, napatawag ka. Sir, nagtungo dito sa office si Mr. Sean. Totoo bang kanya sinasabi na hindi ka na team leader namin? Paano na kami, sir? Isa pa, kinukuha ni Mr. Sean si Zoe. Jessie, for the meantime, sabihin mo kay Zoe na sundin lamang muna itong si Sean. At huwag kayong mag-alala dahil
babalik din ako. Basta gawin niyo lang ang kaya niyo ha. Sige po, sir. Maraming salamat po. Oh, Jessie, ano bang sabi ni Sir Jay? Wala talaga siya eh. Sundin na lang muna natin ang utos ni Mr. Sean. Sige na, pumunta ka na sa kanya. Ako na ang bahala sa team natin kahit wala si Sir Jay. Lumabas na ng office itong si Zoe at nagtungo na sa office ni Sean. Oh, mabuti naman at nandito ka na, Zoe. Akala ko gusto mo ring mawala sa trabaho eh. Nako sir, hindi po. Kailangan ko ng trabahong ito para sa pamilya ko. Kung ganon, mabuti naman. O siya nga pala, mula ngayon, ako na ang magiging boss mo at ikaw ang sekretarya ko. Wala ka namang ibang gagawin dito eh, kundi sumunod sa mga utos ko at sumamas kung saan man ako magpunta. Gaya ng sabi ng HR, 30,000 ang sahod mo monthly, kaya wala ka nang dapat pang ipag-alala, okay? Sige po, Sir Sean. Bukas nga pala, maaga tayong alis. Meron tayong appointment at kailangan nandun ka para malaman mo na rin ang mga dapat mong gawin. Sa ngayon, kailangan mo munang mag-aral ng dokumento dito at kung sino-sino ang mga investors natin. Sige po, Sir Sean. Teka lang, matanong lang kita, may boyfriend ka na ba? Baka naman tatawag dito yon sa oras ng trabaho mo. Yan ba naman ang hindi ko gusto? Nako sir, huwag po kayong mag-alala dahil wala naman pong tatawag sa akin at isa pa, wala naman po akong boyfriend. Kung ganun, mabuti naman para makapag-focus ka sa trabaho mo. Pero ilang saglit pa ay kakasabi pa lamang nitong si Sean ngunit tumunog na ang phone nitong si Zoe. Oh, akala ko ba wala kang boyfriend? Nako sir, pasensya na pero si Sir Jay po ang tumawag sa akin eh. Huwag mong sagutin yung tawag na Jay. Tsaka, pwede bang i-block mo na yung number niya? Sige po sir, masusunod po. Enough na lamang din ni Zoe ang kanyang phone dahil oras naman din ng trabaho. Ay nako talaga ikaw Jay, masyado kang pakialamero. Kahit wala ka na dito sa serbisyo, pero hindi ko hayaan na bumalik ka dito sa kumpanya at makuha mo itong si Zoe dahil bago mangyari yun, magiging akin muna itong si Zoe, ha? Hanggat ako ang nasa taas dito, susundin nila ako. Yun ang gusto ko. Dumating na nga ang hapon, kaya naman umalis na itong si Zoe sa office ni Sean at paglabas nito ay nakasabayan niya sa Jessie at ilan sa kanyang mga kasamahan. Oh Zoe, kumusta naman ang bago mong pwesto? Hay nako Jessie, sobrang boring sa loob. Hindi na nga nagsasalita ang mga kasama ko doon eh. Para pang lagi naka-stepler ng kanilang mga bibig. Gusto kong bumalik dito pero paano kung tatanggalin niya ako? Ayoko namang mawala ako ng trabaho. Hayaan mo na lang muna Zoe. Ganun talaga. Di naman pwedeng sumuway tayo sa mas mataas pa sa atin. Paglabas nila ng gusali, hindi nila inasahan na nandun pala si Jay naghihintay. Oo, hinihintay ko talaga kayong lahat eh. Para makausap at humingi sa inyong pasensya. Tara, kahit ngayon lang, mahatid ko kayo. Pumasok na sina JC at Zoe sa loob ng sasakyan. Samantalang iba ay nag-commute na lamang dahil nahiya na rin sila sa dating team leader. Zoe, alam kong nasa office ka na ngayon ni Sean. Hindi siya titigil ngayon hanggat hindi kanya makukuha. Lalo na yung gusto niya. Hayaan niyo balang araw, makabalik din ako sa pwesto. Ikaw naman JC, kung ano man ang utos sa'yo sa team natin ay sundin mo muna. Heto nga pala ang panibago kong contact number. Alam ko namang pinablock na ako ni Sean sa yung dalawa di ba? Sir, bukas nga pala ng umaga, papasok namin meron daw kaming pupuntahan ni Mr. Sean. Basta, maging alerto ka lang Zoe. At kung may problema, tawagan mo ako okay? Maya-maya pa may tumawag kay Zoe sa phone at si Sean pala ito. Hello sir, bakit po? Zoe, nasaan ka na? Bakit umalis ka? Hindi ka ba lang napaalam sa akin Sir, sorry po. Pero nasanay kasi akong pag-orasan ng uwian, lalabas na ako sa office. Nasaan ka ba ngayon at ihatid na kita? Naku sir, wag na po. Sa ngayon kasi nakasakay ako ng taxi. Sige, kita na tayo bukas ha. Binaba ni Zoe ang tawag. Zoe, mabuti naman at hindi mo na sinasabi kung kanino tayo sumakay. Baka mas lalo siyang magalit sa atin. Oo nga eh, mabuti na lang at hindi ko nabanggit. Paano Sir Jay? Zoe, dito na lang ako sa may kanto. Sige JC,
Mag-ingat ka. Pagkatapos kong ihatid si Zoe, uuwi na rin ako. Sir, nakakahiya naman po sa inyo. Ano ka ba, Zoe? Basta lagi ka lang mag-ingat. Alam naman natin na ang ugali ni Sean, hindi ba? Sa oras na makabalik ako sa pwesto ko, sisiguraduhin kong ipapatanggal ko siya doon. Hindi ko hayaang may manloloko siyang mga babae o mga tao. Sir, dito na lang po ako. Maraming salamat po sa paghatid. Sige, Zoe. Mag-ingat ka, ha? Biglang hinalikan ni Jay sa pisngi ang dalaga, kaya naman ay nagulat ito. Sir, alis na po ako. Maraming salamat ulit. Matapos niya itong hinalikan sa pisngi, ngunit wala man lang itong imik. Katulad ng kanyang ate, maganda itong si Zoe. O may sigit pa. Zoe, kumusta naman ang trabaho mo? Ayos naman ate. Alam mo, noong nakarang araw, nakausap ko si Jay. Nabalitaan kong sa dating pinapasukan kong kumpanya, doon ka rin pumasok. Pero mabuti na lang at nasa team ka ni Jay napunta. Oo ate, pero kaninang umaga, tinanggal ni Mr. Sean, si Sir Jay, sa kanyang posisyon. Kaya ngayon, kinuha ko ni Mr. Sean bilang sekretary niya. Ano? Nagawa kay Jay yun? Oo ate, samantalang malaki naman ang ambag ni Jay sa kumpanya. Ay naku, talagang sinadya talaga ni Mr. Sean na matanggal sa pwesto si Sir Jay. Kung ganun Zoe, pwede ka namang mag-resign sa trabaho. Alam ko ang ugali ng lalaking iyan. Sagad sa buto ang kanyang kasamaan. Pero ate, gustuhin ko mang gawin iyon pero hindi pwede. Paano ka na? Paano na ang panganganak mo? Hindi naman pwede na iasa natin kay mami ang lahat. Pero paano ka Zoe? Naniniwala naman akong makahanap ka pa rin ng bagong trabaho na hindi ka ma-pressure at hindi ka mapapahamak. Ate, kailangan ko lang mag-ingat. Siguro kapag nakapag-ipon na ako, kahit pa paano, pwede na rin ako mag-resign pero sa ngayon, hindi pa talaga pwede ate. Samantalang nakarating na rin itong si Jay sa kanyang apartment. Ito ang apartment na pamana sa kanyang ama at ito na lamang ang naiwang alaala. Ayon sa kanyang ama ay nagkaroon sila ng relasyon ni Elizabeth Blake, ang ina ni Sean, at siya ang naging bunga nito. Kaya naman malaki ang galit na asawa ni Elizabeth at nadamay pa ang sanggol na si Jay. Pero tanggap naman ng ama ni Elizabeth ang batang iyon. Pagkarating ni Jay sa apartment ay tumawag muli sa kanya ang lolo na si Richard Blake. Lo, kumusta po kayo? Jay, kumusta ang kumpanya? Naku lo, pasensya na kayo pero tinanggal po ako ni Sean sa pwesto ko bilang isang team leader at hindi na ako pwedeng makapasok sa kumpanya. Isa pa lo, maraming mga katawalian ang ginawa itong si Sean. Kung ganun Jay, kailangan ko nang itama ang lahat. Marahil sunod na mga araw ay makakauwi na ako dyan. Sige lo, maghintay ako sa inyo. Kailangan nating maagapan ang kumpanya bago pa mahuli ang lahat. Kinabukasan ay hindi na lamang umalis sa apartment itong si Jay. Ganun pa rin naman kasi ang mangyayari. Hindi pa rin siya papasokin sa opisina. Kaya naman ay hinintay na lamang nito ang pagdating ng kanyang lolo Richard. Samantalang nagtungo na sa trabaho itong si Zoe. Kailangan niyang pumasok ng maaga dahil meron silang appointment ni Mr. Sean sa mga investors. Hindi na ito dumaan sa dating kasamahan. Dumiretso na ito sa opisina ni Mr. Sean. Ngunit pagdating nito ay nakasara pa ang opisina. Kaya naman, naghintay na lamang itong dumating ang boss. Ilang minuto pa ang nakalipas ay hindi niya inasahang nasa likuran pala nito ang kanyang boss. Zoe, kanina ka pa ba dito? Sir, karalating ko lang po. Sige na, pumasok ka na sa loob at maya-maya lang din ay alis na tayo. Pagkapasok nila sa loob ay inayos ni Zoe ang mga papeles na kailangan nila sa kanilang mahalagang meeting. Okay Zoe, let's go. Magkasunod silang lumabas ng opisina. Maraming mga mata ang nakatingin sa kanilang dalawa. Paglabas nila ng gusali agad na silang sumakay sa mamahaling sasakyan nitong si Sean. Nice Zoe. Ano pong ibig sabihin niyo Mr. Sean? I mean, nice yung suot mo. Bagay na bagay sa iyo maging sekretarya ko. Or maybe, could be my wife. Ano po? I'm kidding. Anyway,
After the meeting, meron akong ibibigay sa iyong regalo. Nako sir, hindi niyo naman ako kailangan bigyan ng regalo. Sapat tapos sa akin na merong trabaho para sa pamilya ko. May ba nga tayo, Zoe, ano? Bakit nga ba wala ka pang boyfriend hanggang ngayon? Sa ganda mong yan? Nako sir, sa ngayon hindi pa yan ang priority ko. Siguro darating din tayo sa tamang panahon. Zoe, kung magbo-boyfriend ka naman lang din, piliin mo yung kaya kang buhayin, kayang ibigay sa iyo ang lahat. Katulad na lamang nitong kasama mo ngayon. Oo siya, nandito na pala tayo. Lagi mo lamang ihanda mga papeles natin kapag kailangan makita ng mga investors natin. Sige po, Mr. Sean. Nakarating na sila sa lugar kung saan sila magkikita ng mga investors. Kaya naman pagdating sa loob, naroon na ang mga inasahan nila. Good morning everyone. Maraming salamat at pinaunlakan niyo ako dito sa meeting natin. Mr. Sean, kaya kami nandito ngayon, gusto naming malaman ang estado ng kumpanya ni Mr. Blake. Hindi biro ang perang in-invest namin sa inyo. Ano ba kayo? Huwag kayong mag-alala. Kaya tayo nandito para pag-usapan natin ang mga bagay na mas ikakaunlad pa sa kumpanya. Mr. Sean, ang balita na namin tinanggal mo pa daw si Smith sa kumpanya. Which is malaki naman ang kanyang ambag dito, hindi ba? Pwede ba Mr. Saavedra? Huwag nating isali dito ang taong walang kinalaman sa paglago ng kumpanya. Mr. Sean, anong walang kinalaman sa paglaki ng kumpanya natin? Kung tutuusin nga, malaki pa nga naitulong nitong si Jay na team leader sa kumpanya kaysa sa pagiging boss mo. Alam mo Mr. Saavedra, sumusobra ka na. Baka nakalimutan mo na kahit may share ka sa kumpanyang ito ay kaya pa rin kitang patalsikin dito. Sige, Sean, gawin mo sa akin yun. Tingnan lang natin kung hindi babagsak ang kumpanyang ito. Panigurado akong alas kaming lahat dito ngayon. Walang saysay meeting na ito sa atin Kung sino man ang gustong umalis sa kumpanya, umalis na kayo. At kung sino ang gustong manatili, manatili kayo dito. Si Mr. Saavedra lamang ang nag-back out sa kumpanya. Ang iba naman ay nanatili pa rin. Matapos ng meeting ay agad umalis sina Sean at Zoe. Sir, babalik na ba tayo sa opisina? Hindi pa Zoe. Gaya ng sinabi ko sa'yo kanina, may regalo pa ako sa iyo na dapat ibigay para naman mawala ang init ng ulo ko sa mga taong yun. Sir, mukhang nasa isang private subdivision tayo ngayon Nasa loob ang condo unit ko, Zoe. At naroon yung ibibigay ko sa iyo. Nako sir, hindi ba pwedeng ipagpabukas na lang yan? Ano ka ba, Zoe? Ngayon ang tamang panahon para ipakita ko sa iyo at paniguradong matutuwa ka dito. Habang nakasakay sila sa mamahaling sasakyan ni John ay hindi napansin ng binata na narinig pala ni Jay ang kanilang pag-uusap dahil tumawag si Zoe ng palihim. Kaya naman agad na umalis itong si Jay at pinuntahan ang condo unit ni Sean para iligtas itong si Zoe sa binabalak ng lalaki sa kanya. Halika Zoe sa loob. Nandun ang regalo ko na ibigay ko sa iyo. Tara na. Huwag ka na mag-alala pa dahil hindi mo na nakalimutan ang regalo ko sa iyo. Sir, pwede bang bukas ko na lang kukunin? Ngayon na Zoe. Nandito na tayo Pagdating nila sa condo unit ni Sean, agad niyang hinawakan itong si Zoe at nila papasok sa loob. Teka lang sir, Sean. Ano bang ibig sabihin nito? Makinig ka Zoe. Sa ayaw at sa gusto mo, magiging akin ka. Mr. Sean, dito mo ba dinadala ang babaeng inaabuso mo Lalo na yung kapatid ko si Natalie White? Kaya pala halos magkatulad kayo ng mukha ni Natalie. Pero mas maganda ka Zoe. Pero katulad ng ate mo, akin ka lang. Pagbabayaran mo ang ginagawa mong ito, Mr. Sean. Agad hinawakan ni Sean itong si Zoe sa kanyang bewang kaya naman hindi ito makagalaw dahil doon ay itinulak ng binata itong si Zoe patungo sa kama at dandahang tinanggal ni Sean ang kanyang suot. Kahit ano pa mang ginawa ni Zoe ay wala ni isa ang makarinig dahil sa soundproof ang unit. Pero laking gulat nitong si Sean dahil biglang bumukas ang pinto at nakita niyang pumasok itong si Jay. Anong ginagawa mo dito Jay? Trespassing ka. Sean, hindi ka na makatakas pa ngayon. Huling-huli ka na at may bala ka pang masama kay Zoe Galit na galit itong si Sean sa pagdating ni Jay. Maya-maya pa ay dumating din itong si Mr. Richard at nakatingin ito kay Sean. Sean, ito ba ang pinagmamalaki mo sa akin? Isang kalokohan Alo? Nandito na kayo? Oo Sean, narito ako dahil hindi maganda ang pamalakad mo. Pati ba naman empleyado mo ay pinagsamantalahan mo Officers, hulihin niyo ang lalaking to. Teka lang Lo, magpapaliwanag ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo Sean.
Sa kulungan ng bagsak mo, ngayon na. Sa mga oras na iyon ay tuloy na ngang nakulong itong si Sean at dinala sa himpilan ng pulis. Kumusta ka, Zoe? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako, Sir Jay. Mabuti na lang at agad kayong nakarating. Kung hindi, ewan ko na lang. Hindi ko hayaang masira ang buhay mo, Zoe, dahil sa lalaking yun sa kapatid ko. Ano? Kapatid mo si Mr. Sean? Oo, kapatid ko siya. Pero magkaiba kami ng ama. Biglang nagyakapan itong sina Zoe at Jay na para bang may nag-udyok sa kanilang dalawa. Jay, siguro naman pwede mo tong paliwanag sa akin. Siya bang girlfriend mo? No, Lo. Hindi ko siya girlfriend. Hindi girlfriend? Bakit ang higpit ng pagyakap mo sa kanya? Naku, Iha. Huwag mo nang pakawalan pa itong si Jay dahil sa totoo lang bagay naman kayo. Lo, may gusto po ko kay Zoe pero mahirap naman po kung ipagpilitan ko ang sarili ko sa kanya. Ano, Miss Zoe? Gusto mo rin ba ang apo ko? Oo naman po, sir, pero Wala nang pero. Sa sunod na mga araw, ako ang bahala sa lahat para maikasal na kayong dalawa. At syempre, kayong dalawa ang magpatuloy ng kumpanya. Tuloy na ngang natanggal sa pwesto etong si Sean at nabulok sa kulungan dahil sa mga kasalanan nito sa batas ng pag-abuso sa mga kababaihan. Samantalang nakabalik naman sa pwesto itong si Jay bilang bagong tagapamahala ng kumpanya. At hindi nga naglaon ay natuloy na nga ang kasalang Zoe at Jay. Wala namang pagtutol si Natalie at ang ina nito. Sa halip ay natuwa pa nga sila dahil sa kanyang natamo ngayon sa buhay. Hanggang dito na lamang muna, kaibigan. Labis po ako nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat at paalam. Abangan natin ang sunod na kwentong magbibigay inspirasyon sa ating buhay.